Amen. Magandang umaga po at tayo po ngayon ay dadako sa ating Lord's Day. At announcement po, ah, yung Adult Sabbath School po natin kanina, 9:15 a.m. at medyo na extend lang po dahil napakaganda po ng mensahe ng Diyos. At pasalamat po tayo sa Kanya at itong morning service natin, medyo nag-adjust po. Pero sa susunod po, 10:15 a.m. din po ang ating morning service. At kaya be on time po para maaga po tayong makapaghanda. And yung ano po, yung sa next week po sa susunod na linggo, may morning service po tayo na may napupunta po rito si Pastor Brother Lino at Brother Norwin. So sila po yung magbibigay at maghahayag ng salita ng Diyos hanggat wala pa po ang ating pastor si Pastor Ryle. And sa prayer meeting po mamayang hapon, we have 4:15 p.m. po, Kids Sabbath School. And 5:15 p.m. meron po tayong book study sa pinag-aaralan po natin yung Glorious Gospel. Nasa chapter 23 na po tayo. And encourage ko lang po na tayo po'y dumalo at nakibahagi sa salita ng Diyos, pag-aaral. And sa darating po na June 7, sa Sabado po, meron pong Reformed Bible Study Conference gaganapin po sa Pampanga. Possible registration fee nito is 100 pesos. So, panggandaan natin kung makadalo po tayo at mapagandaan natin makasama dito. Amen. At encourage ko lang po na lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos at ang mga pinapasa sa ating mga devotionals and Bible study reading po. Salamat po. At ngayon po ay tayo po ay tumayo. Amen. At basahin po natin ang Amen. Ating mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa Awit 145, verse 1 to 3. Mga Awit 145, verse 1 to 3. Amen. At kung ating pong nabuksan ng ating mga Biblia, sabay-sabay po nating basahin. Aking Diyos at Hari, ika'y aking pupurihan at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masusukat. Nalangin po tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang salita na ibinigay mo, O Diyos. Patunay, Panginoon, na iyong kadakilaan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ay narito sa aming buhay, Panginoon, at patuloy na kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya na ibinigay mo. At patuloy, O Diyos, na hangarin namin, Panginoon, turuan kami, Panginoon, na laging magpuri at laging magpasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa araw na ito, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At dumako po tayo sa ating mga himno. Amen.
Sige po, tayo po ay magpatuloy na kakanta po tayo ng All Creatures of Our God and King. Okay po, let's sing. This one. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, Hallelujah. Thou burning sun with golden gleam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Let's sing verse 2. All things creation bless and worship Him in humbleness. Whoa, praise Him, Hallelujah. And praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Verse 3. All the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Whoa, praise Him, Hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Whoa, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to sing. Whoa, praise Him, Hallelujah. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa ating announcement. Amen. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah 13 verse 9 to 11. Isaiah chapter 13 verse 9 to 11. Sabay-sabay po nating basahin.
Tingnan ninyo, ang araw ng Panginoon ay dumarating mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing wasak ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga kasalanan niyon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga buntala nito ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi ibibigay ng buwan ang kanyang liwanag. Aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masasama dahil sa kanilang kabuktutan. At aking patitigilin ang kambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng malulupit. Aking gagawin na mas bihira ang mga tao kaysa dalisay na ginto. Amen. Hanggang 11 na po tayo. Aking paparusahan natin. At basahin po natin ang sa bagong tipan ang 2 Peter chapter 3 verse 9 to 12. First, 2 Peter chapter 3 verse 9 to 12. Amen. Sabay po nating basahin. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kanyang kabagalang itinuturing ng iba. Kunti matigas sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ginto. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay umawit muli sa Panginoon. Amen. Magpatuloy po tayo sa pag-awit ng mga himno. Ang kakantahin po natin ay Is He Worthy? Sleeping with you.
blessing and honor and glory. Is He worthy of this? Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus our Messiah rule forever those He loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah will conquer the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priest to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy of Is He Magsiya po muna tayo. Amen. At dumako po tayo sa ating pagbibigay. At basahin po natin ang 1 Thessalonians 5:1-13. Amen. It's giving. Sorry po. Magbigay po tayo sa Panginoon at manalangin po tayo sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat po Panginoon sa kabutihan mo at kadakilaan at kami po Panginoon ay nagpapasalamat dahil sa mga biyaya na ibinigay mo o Diyos at kami po ay nagbibigay Panginoon ng aming kagalakan sa aming puso. Kami po Panginoon ay pinagpala mo na o Diyos at ang pagpapala niyo Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. At ito'y katumbas Panginoon na hindi po ang mga kapalit na aming hiningi, kundi ito po ay pagpapasalamat na may kagalakan ng pagbibigay sa iyo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina.
Amen. Ngayon po, dadako na tayo sa ating salita ng Diyos na ating gamitin na si Pastor Omar. Salamat po. Basahin ko. Basahin ko muna pala. Sorry. Hindi ako nabigyan. Sorry po. At hindi po ako nabigyan ng basahin po natin ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonians 5:1-13. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak na babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang maanak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi, hindi ang kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin, upang tayo'y maging gising o tulog man, ay mabubuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Subalit, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Last song po. Pero po tayong isang last song, hymno. Tayo po ay tumayo at awitin natin.
oh Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Fruits unchanged from the dawn of time, that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, oh Lord, till your church is built, and the earth is filled with your glory. Maaari na po tayong dumako sa ating salita ngayong araw. Tayo po magsiupo. Okay po. Yan. So paki-fix po yung ating mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. This is our text. We'll exposit this one. Okay? Then konting context lang po on chapter 4 verse 13 hanggang 18. Paul is talking about yung mga natutulog na. Ang point niya dun sa word na natutulog na, nauna na, kinuha na ng Panginoon, nangamatay na, in regards to them, kung anong itsura nila, or kung nasa saan sila. Then after that, in regards to in regards din sa muling pagbabalik ng Panginoon. Anong itsura ng mga patay sa muling pagbabalik ng Panginoon? Then on chapter 5, ito po yung ating teksto, pinapakita rin po ni Paul kung ano daw dapat gagawin. Anong itsura natin bilang mananampalataya na nag-aantay at pag sumapit na yung day of the Lord or the coming of the Lord, the parousia, the coming, yung word na coming sa chapter 4 and sa chapter 5. Anong itsura? Ano ang possible na ginagawa mo bilang mananampalataya? And ang emphasis po ng chapter 5 ay matagpuan po tayo ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik na nagtatapat or matapat sa kanya. Ano man po ang ginagawa natin, katulad ng mga taga-Thessalonians, worried sila kasi ang dami nang nawala doon sa chapter 4. Ano na daw ba, asan daw ba sila? Bumalik na ba si Kristo? That's why, coming chapter 5, ito yung encouragement ni Paul sa atin bilang mga mananampalataya. Una, sa Thessalonican Church, then sa atin ngayon, at sa susunod na generations ng mga mananampalataya, na tayo ay dapat na maging tapat
Ang meaning niya ng pagiging tapat, alerto, gising, at the same time, armed, equipped, no, ng mga bagay na sinasabi ng Biblia. No, mamaya makikita po natin yan sa ating text, sa ating topic. Ano po? Paul intends us from verse 1:11, then yung 12 hanggang 13, yung responsibilities natin towards our pastor, then 11, responsibilities natin towards our brethren. Pero sa kabuuan yan, ang inaasahan sa iyo, ang inaasahan sa atin bilang mananampalataya ay manatiling nagtatapat. And by means nung nagtatapat, gising, alerto, at the same time equipped and armed. Ano po, ng mga bagay na babanggitin niya o binabanggit niya doon sa verses 11 hanggang 1 hanggang 11. So yan po yung at least para magkaroon kayo ng overview in regards to our text. Ano po? Usual po kasi ng preaching namin, we read the scripture. Pero dito, binawasan yun sa amin, binasa na natin kanina. No? And by that, we give glory sa ating Panginoon na hindi nagbabago yung kanyang salita. Ano po? No? Malapit na po yung election. Naisip nyo na po ba kung sinong iboboto nyo? Nakapagparehistro po ba kayo? Very good po. No? Maraming reklamo sa social media, hindi naman nakarehistro at hindi naman bumoto. Ano? Nakakalungkot po yan. And this time, campaign period for election. At nakakalungkot po, ang daming politiko sa social media, sa balita, sa news ngayon, no, na nagtitrending. Why? Because they are not telling the truth. In regards saan? Sa kanilang plataforma o sa kung ano yung kanilang gagawin. Ang dami nilang mga ginagawa na kung ano-ano. And some of that nagtrending na politicians, yung isa tumatakbong congressman at mayoral, no? Yung isang congressman, gumawa siya ng joke, nagbigay siya ng joke in regards to single mom. And I know, you know kung sino siya. Yung isang kandidato naman, patungkol sa mga single na tatay at single na nanay, at irarapol daw niya. Kaya yung mga single daw, pag nanalo siya, ang mayor sa lugar nila, mag-ready. Kasi pag narapol, kung sino yung matapat sa kanila, yun daw yung partner nila. At nakakalungkot po yun. Ano po? Instead of being faithful saan, sa plataforma nila, ang ginagawa nila ay kung ano-anong kalokohan at kung ano-anong mga mali at hindi totoong mga pananalita. And we can see that sa 1 Thessalonians na sulat ni Pablo. Aligagang mananampalataya kasi bumalik na daw ang ating Panginoon at anong itsura ng mga nauna sa kanila. At anong magiging itsura nila ngayon, no? Dahil sa maling impormasyon. At nakakalungkot po 'yon that sa panahon natin napakaraming false insight. Ano po, maling mga hula, pananaw patungkol sa Biblia o sa salita ng Diyos. At yung iba, they claim that they are prophets, they claim that they are apostles in our time. Pero ang sinasabi ng Biblia ay hindi ganon. And they speculate, nakakalungkot po. At napakarami rin po sa panahon natin ngayon, instead of studying and be fruitful to the Word, they speculate. Nanghuhula sila sa kung anong kahulugan ng Biblia. Naghahaka-haka. At nakakalungkot po, sa Thessalonica, ang mga haka-haka ay nagbubunga ng takot. Sa atin, ang haka-haka, anong binubunga? Pagkaligaw. Ano po? Kasi we are not expositing or getting kung ano yung authorial intent ng sinasabi ng Biblia. Ano po? At napakarami po niyan sa panahon natin ngayon. At napakarami rin pong mananampalataya, complacent na. Anong ibig sabihin ng complacent? Kontento na sa kung anong pananampalataya meron sila. At nakakalungkot rin po in regards to our politics and government.
Napakaraming Kristiyano, napakaraming Pilipino, umasa na lang sa ayuda ni Mayor. Which is hindi po ganon ang tamang paggogobyerno. At hindi ganito ang tamang tayo ng isang Kristiyano na pinagkalooban ng kaligtasan ng Diyos. May makukuha po tayong wisdom in regards to this. Ano po? Bilang Pilipino, at the same time bilang Kristiyano. No? Hindi ka lang Pilipino, Kristiyano ka pa. Magkasama po yan at hindi natin pwedeng paghiwalayin. Apostle Paul exhorts us in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11 na ano po? That because Christ is presently reigning and in His, yung kanyang second coming, His return is certain, imminent, mangyayari. Anong dapat mong gawin? Si Kristo, ruling and reigning. At yung kanyang muling pagbabalik, sigurado. 100%. Hindi 101, hindi 99. 100% certain, inevitable. Anong dapat mong gawin? Bilang Kristiyano. Bilang nanay, bilang tatay, bilang anak, bilang estudyante. Bilang miyembro ng His community church. Ano daw dapat mong gawin? You must live faithfully, matapat, no? Na mamuhay bilang Kristiyano na anong ginagawa? Advancing the kingdom of Christ in the confidence of His victory. Na mayroong pagtitiwala sa tagumpay na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Because Christ is presently reigning and His return is certain. You must live faithfully, advancing His kingdom in the confidence of His victory. Anong gagawin mo? Ito yung title natin. You must live in light of Christ's victory. Dapat kang mabuhay sa liwanag ng ano? Tagumpay ni Kristo. Tagumpay ni Kristo. Dalawa lang po ang bagay ang didiscuss po natin. Una, because Christ is presently reigning and His return is certain, you must live awake, children of the day. Verses 1 to 5. Verses 1 to 5, let's read. Pakibasa po. Let's open our Bible. If you have your Bible. Kailan po, skip lang.
po tayo. I'm very sorry po for interruption. Now let's read verse 1 to 5. First test. Ito po yung kanyang sabi. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat sa inyo sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating. Look at the word. Gaya daw ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdating ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao. At walang makakatakas. Ganda ng word na kanyang ginamit. Ngunit kayo, sabi niya, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya ng magnanakaw sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni kadiliman man. Anong makikita po natin dito? Again, yung judgment. The day of the Lord is certain. Right? Babalik siya. Kaya anong dapat mong gawin? You must live awake. Mamuhay kang gising. Na Na anak katulad ng anak ng liwanag. Children of light. Ito po yung hamon sa atin, mga kapatid. Yung katotohanan na babalik si Kristo. Ang dapat mong gawin, mamuhay ka nagising. Bilang anak ng liwanag. Paano natin mapapakita that we are awake in our faith and in doing the ministry and in living as a Christian? Paano mo mapapakita yan? Bilang isang Kristiyano. Sa 1 to 3, ito po yung pinapakita ng teksto sa atin. Paano mo mapapakita that you are awake? Una, verse 1 to 3, you need to be vigilant. Ano ibig sabihin ng vigilant? Listo, mapagmatyag, alerto. Ano pong pinagkaiba ng dalawang aso? Yung aso busog sa gabi, yung aso gutom sa gabi. Anong ginagawa ng busog na aso? Tulog. Anong ginagawa ng gutom? Gising, alerto. Natanong kami ni Brother Bong kanina, nakatulog ba kayo kagabi? Kasi daw yung aso. Nakatulog po kami ng mahimbing. Hindi ko nga halos narinig yung aso eh. So ito po yung challenge po sa atin sa verse 1 to 3. Maging alerto ka. Maging vigilant ka. Anticipating the second coming of Christ. Hindi ka maging vigilante sa kung ano-anong bagay. Hindi ka maging gising sa kung anong-anong bagay po Klaro natin yan. Papakita ng text yan. Gising ka in anticipation to the second coming of Christ. While doing your service to the church, to your family, and to your government. Kasi Kristiyano ka. Hindi ka makakaalis sa sanlibutang ito hanggat hindi pinapahintulot ng Diyos. Kaya yung sabi niya sa verse 1, mga kapatid, tungkol sa oras at panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Ano ibig sabihin nito? Posible, sabi ng mga teologo, na ituro na ito ni Paul nung una siyang pumunta sa Thessalonians. Or coming doon sa text na ituro niya na sa succeeding verses, sa chapter 1 hanggang chapter 4. Kahit anong view natin doon, makikita natin dito na hindi mo business. It's none of Christian business to know the exact date and time of Christ's second coming. Nakakalungkot po, dami pong mga pastor, hinuhula-hulaan kung kailan babalik si Kristo. Pero klaro po dito, sabi ni Paul, hindi yan ang business mo. Huwag mong pahalagahan yan. Huwag mong pansinin yan. Hindi yan ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Ano daw ang dapat mong bakit daw hindi mo yung dapat pagtuunan ng pansin? Ito yung sabi niya sa verse 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon, darating na gaya ng magnanakaw sa gabi.
Sabi niya, alam nyo na. Sabi niya, mga kapatid, alam nyo na kung paano dadating ang ating Panginoong Jesucristo. Klaro yan sa Lumang Tipan, sa Daniel, no, sa Isaiah, that He is prophesying about the day of the Lord and the second coming. Sabi niya, alam nyo na yan, mga kapatid. Ano? At darating siya katulad ng magnanakaw. Bakit siya kailangan maging vigilante? Gising, listo, mapagmatyag? Dahil ang muling pagbabalik ni Kristo ay hindi maiiwasan. At the same time, hindi mo mapipredict kung kailan. May mga binigay yung teksto ng mga sasabi ng iba, mga signs for the second coming. Pero pag binasa mo yun sa Matthew 24, hindi pa yon. Sabi ni Jesus Christ, birth pangs lang yun. Pasimula lang yun. Ano po? Kaya ang sabi niya, maging vigilante ka. Because the day of the Lord is inevitable. Sabi ni Thanos, I am. Inevitable. Hindi yan maiiwasan at matatakasan. That's why you need to be awake. You need to be vigilant. Ano po? Again, hindi ito vigilante, hindi ito alerto para kung ano-anong mga i-inject mo, ipasok mo sa scripture na mga pakahulugan ng second coming. Hindi po ganon. Ano po? May tatlong view in regards to second coming. Ano? And hindi na po natin, isinasantabi na po natin yung hinuhold ng mga ibang teologo pagdating po dito sa second coming ng Panginoon. We do not hold the view. Most of the Reformed Baptists hold the view ng amil or post-mill. Hindi po yung dispensational view na ang dami-daming dispensation panahon at kung ano-ano pang mangyayari during the tribulation time or something, etc., etc., 7 years, 3 years ng paghihirap, kung ano-anong mga naituro sa atin or nabasa nyo. Di po ganon. Klaro. Maya makikita natin yung day of the Lord, pagdating niya, judgment. At sa atin, glory ng mga nanampalataya sa Kanya. Ganon kasimple at direct to the point ang scripture in regards to the second coming. Ano po? And yan po yung pinapakita sa atin ng teksto. We need to be vigilant dahil darating ang Panginoon katulad ng magnanakaw. Pag mayroon po bang magnanakaw, nagsasabi? Brother Bong, bukas, 10 p.m., pakitali yung mga aso. Lagyan mo na ng busal para hindi tumahol. Kasi papasok ako ng 10:10 p.m. sa inyo. May ganun bang magnanakaw? Wala po. No? Ang itsura ng magnanakaw, walang pasabi, bigla. Tama po? At sa Old Testament, ang picture nung binasa natin sa Isaiah, na cross-reference natin, dreadful, nakakatakot. Hindi sa mananampalataya, kung hindi sa mga hindi nananampalataya. Sa believer, glorious ang second coming. We welcome it with joyfulness. And we glory on it. Why? Because that's the fulfillment of Christ's promises from Old Testament up to the New Testament. From Genesis to Revelation. But for those who don't put their faith in Christ, it is dreadful for them to see the wrath of God that is poured out in Christ on the cross. Ganun po nakakatakot ang itsura ng araw ng Diyos pag siya'y bumalik na. Pero sa atin po, iba po yun. It's a celebration for us. Bakit po? Kasi tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako. Sino po dito na pangakuan ng kanyang tatay? Bibilihan kita anak ng PS5, don't worry. Sa Pasko. Di ba excited ka? Meron ba nalulungkot? Pinakakuan siya sa birthday niya, magsi-celebrate ng birthday. Meron ba nalulungkot at natatakot? Wala po. It's a celebration for the believer. Ano po? Pero sa hindi mananampalataya, nakakalungkot ang sasapitin nila
That's why ang laging challenge, if you hear the word, do not harden your heart, but rather repent and put your faith in Christ. Because today is the day of the Lord. Ito po yung araw ng pagliligtas ng Diyos. Verse 3, ano pong sabi niya dyan? Kapag sinabi nila, ganda po nito. Verse 3. Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Walang makakatakas. Inulit po yan sa Mateo chapter 24, inulit din po yan sa Revelation, yung illustration sa chapter 3, sa chapter 2 ang illustration magnanakaw, sa chapter 3 ang illustration babaeng manganganak. And we are blessed, makakasaksi tayo ng batang isisilang sa kalagitnaan ng pamilya ni Pastor Ryle. Lalaki or babae, kanina tinatanong ko, hindi pala ako naririnig. Na-announce yun sa atin, na-announce po yun sa inyo kung lalaki siya or babae. No? Pero nakikita naman na yan sa anong tawag doon, scan. Tama po ba ako? No? Nakikita naman siya doon. At let's go back doon sa ating text. Let's go back doon sa ating text. Kanina po, doon sa reference natin sa chapter 2, verse 2, Isaiah 13, Ezekiel 33, chapter 30, verse 3. Pero dito, ang reference po natin sa ating chapter 3, verse 3, ito. Sa Matthew chapter 24, verse 5, 11 to 24. Then nasa Jeremiah 6, verse 14, following Ezekiel 13, verse 10 to 16. Ang punto po dito, sa chapter 3, sa mga unbeliever, seemingly, ang mangyayari sa sanlibutan is all is well. Ini-illustrate niya ni Paul, ang muling pagbabalik ng Panginoon, seemingly all is well. Parang walang problema. Maayos, may kapayapaan, ganun yung magiging itsura. Prinapisi po ito sa Old Testament, ganitong pananalita, pero akala ng mga false prophet na nagpa-prophecy nito, sa mga Israelita, kapayapaan ang ibibigay. Pero during that time, sabi ni Jeremiah and Isaiah, judgment will be upon them. Ang lupit po, no? Akala ng mga tao, nangyayari po ito araw-araw. Akala nila okay ang buhay nila, malusog siya. Context na lang po natin individually, no? Tapos, palawakin natin. Akala niya, all is well, wala siyang sakit. Malusog siya, malakas siya. Ganda ng negosyo, ganda ng trabaho niya. Biglang kukunin ng Diyos ang kanyang buhay. And judgment will come upon him. And sa second coming ng Panginoon, ganon. Iisipin ng sanlibutan na ang lahat ay okay dahil may kapayapaan sa kanilang paningin. Kaya nga yung rumors ng war, birth pangs lang yun sa Matthew 24. Wala yun, hindi pa yung simula lang yun. Coming to this, yung information na to, another information, that's why we are not dispensation, coming to this information, parang wala lang. Normal ang buhay, masaya, maalwa. Pero hindi nila alam, sa ganitong pagkakataon, judgment will fall upon them. Ano po? Kapayapaan at katiwasayan. Di ba po, anong sinisik ng sanlibutan? One form of government, one religion. Para daw Para merong kapayapaan, may katiwasayan. Iyon yung kanilang hinahanap. Pero hindi nila alam, judgment is upon them. John chapter 3, succeeding 17, ang hindi nananampalataya kay Kristo. 15:17, John 3, ano daw? Ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Ano po? Kaya po ganong kamasalimuot yung krus. Kaya po nung sa Garden of Gethsemane, magmamahal na araw, halos nagpawis ng dugo ang Panginoon.
Dahil ganun po kabigat ang puot ng Diyos. And imagine that on the day of judgment, the great white throne of God, aanihin mo ang puot ng Diyos. Naalala ko nung bata ako, pag nagalit yung nanay namin, lalo yung tatay ko, yung sinturon niyan, tawag ko yung sinturon ni Judas. Kasi pag lumapat yun sa hita mo, bumabakat, ilang araw bago mawala. Tatay ko pa lang yun. How much more the wrath of God? How much more yung puot ng Diyos? Kaya ganun po yung itsura ng impyerno. Kasi ganun po katindi yung puot ng Diyos. The glory nung yung kaluwalhatian nung Diyos na ginawan natin ng kasalanan. And yun yung sabi niya dyan, no? Kapayapaan, kapayapaan. Pero walang kapayapaan. Wala pong kapayapaan sa taong wala kay Kristo. At in-illustrate niya po, sabi niya sa illustration niya sa verse 3, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. Marami po tayong mother dito. At alam niyo po kung gaano kahirap yung labor. Tama po sa mga nanganak. Hindi yung cesarean, yung normal. Pero sa cesarean, meron din. After mo ma-opera, masakit yon. No? Nakita niyo po dito, another illustration, yung babaeng manganganak. The doctor can predict. Kabuwanan mo na ngayon. Pero yung exact date, or even yung exact date, pwede niyang ma-preempt. Pero yung exact hour, hindi. Kasi pwede siyang mag-labor 24 hours. Pwede siyang mag-labor 1 hour. Iba-iba po yung panganganak ng babae. No? Pero ang punto dito, bigla. Sa mga unbeliever, bigla yun. Pero makikita natin paano itsura niyan sa isang mananampalataya. Anong itsura niyan? No? Walang makakatakas. Ang ganda ng word na ginamit niya. Walang makakatakas. Kaya po ang panawagan natin, submit to the King. Ang message ng gospel ay hindi tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Buksan mo ang iyong puso at papasukin siya. No. The message of the gospel is about the kingdom. Christ is the King. Submit to His ruleship, His kingship, or else you die, or else tuloy po natin, walang makakatakas. Pero sa atin na mga mananampalataya, pinagpala po tayo. Dahil inalis na po tayo ng Panginoon sa kanyang judgment. Ano po? Tingnan po natin sa verse 4 and 5. Anong pinapakita nito sa'yo? Kanina, being vigilant, di ba? Ngayon, anong pinapakita ng 4 and 5? Paano kakikilo sa liwanag niyan? Sabi ng 4 and 5, be hopeful. Mapuno ka ng pag-asa na anak ng liwanag, hopeful children of the day. But you are not in the darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. Sabi niya, nasa liwanag ka na kapatid, kaya hindi ka dapat mabigla na katulad ng sa magnanakaw. Verse 5, for you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Ano po? Ang ganda ng kanyang words na ginamit po dito. Ngunit kayo mga kapatid, wala na sa kadiliman. Anong illustration ng scripture at ni Paul sa atin? In regards sa mananampalataya, nasa kadiliman, inilipat sa liwanag. This is our picture. Kaya gamit na gamit kay Paul yung darkness and light. Ano po? Anong pinagkaiba natin sa mga tao sa labas ng church? Parehas tayong sinner.
Sinner sila. Sinner din tayo. Anong pinag-aiba natin sa kanila? We are sinners saved by grace. Kaya ang panawagan po sa atin, lumakad na punong-puno ng pag-asa. No? Hopeful for the coming King and for the coming glory. Ganito niyo po ba tinitignan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? To illustrate yung excitement ng bata. Nung bata po ako, yung lugar po tinitirahan namin, mula dun sa main road, may kanto. Medyo malayo siya, maliit pa ako eh. Matatanaw ko yung tatay ko pag bumaba ng tricycle. At pagdating ng alas 5, nakaabang na ako sa labas. Bababa siya. Usually ginagawa ko, tinatakbo ko yung tatay ko. Pagbaba ng tricycle. Kasi excited akong makita siya. Bakit? Kasi ang una kong kinukuha yung clutch bag. Kasi yung mga tatay dati naka-clutch bag siya eh. Yung ganun. Bakit ko kinukuha yung? Kasi kukupit ako ng pera. Hindi na pong gawin yun, mga bata. Gusto ko lang ipakita how excited and hopeful a child is sa muling pagbabalik ng kanyang tatay. At ganun din po yung inaasahan sa atin, mga kapatid. Hopeful, joyful, and excited sa second coming ng Panginoon. Bakit po makikita mo na ang Kristo na nagligtas sa iyo ng mukhaan? Ano po? At hindi po sa heaven ang tahanan natin. Baka may nag-iisip dito, pag namatay siya, punta siya ng langit. Intermediate state, yes. Pero your final state is not in heaven. Because heaven is not our home. Ang home natin sa Revelations 21 and 22, new heaven and new earth. Ando doon yan sa verse, binasa natin yung kanina. New heaven and new earth. Sa mga tekstong referensya po natin, ano po, makikita sa Peter. Ano po? So, kita po natin, klaro, timano, joyful. Ang isang Kristiyano, despite yung kanyang mga pinagdadaanan. Ano po? Kinikwento si Brother Bong, si John MacArthur daw, nalungkot kasi hindi pa siya namatay. Imagine the excitement of seeing His Christ, His God. For 80 plus years, the Lord is faithful to him. And I think gusto niya pang mabuhay. Pero nung hindi pa siya kinuha ng Diyos, look at the disappointment of seeing the glory of Christ. Magkita na sana sila ni RC. No? Ni RC. Pero hindi pa. But yung point dito, merong joy. Bakit daw sa verse 5? Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Ano po? So sa second coming, walang fear sa mananampalataya. Walang fear in a sense because we will not be judged by God. Why? Kinuha na ng Panginoon yun doon sa krus ng Kalbaryo. What we have is the glory, no, na inihanda ng Diyos sa atin. Kapiling si Nicodemus. John chapter 3 verse 19 to 20, kapiling ang Diyos. And we can see on John chapter 3 verse 19 to 20, yung kay Nicodemus. As an illustration, the light has come into the world and men love the darkness rather than the light in relation to Christ. He was rejected by the Israelites. They are the one who should welcome Christ. Bakit? Sila yung pinili na bayan ng Diyos. And yet, they rejected the Messiah. For their deeds were evil. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Mga kapatid, mamuhay po tayo sa katotohanan na tayo'y inilipat na ng Diyos sa liwanag. We have all our tendencies. Pero pag sumikapan po natin, katulad ng pinag-aaralan natin kanina in relation to perseverance, persevere. Pag sumikapan mo, pag sumikitan mo na makasunod sa Diyos. Ano po? Pag sa trabaho po, sipag natin kasi alam natin
na nasasahod tayo, lalo na pag merong promotion. Kami sa Bismates, kailangan mo magsipag, ayusin ang trabaho, kasi may evaluation, tataas ang iyong rate. Ang sipag natin. No. Pero pagdating sa pananampalataya natin, anong itsura ng isang Kristiyano? Nagsusumikap ba siya na magbasa, na makipagniig sa Diyos, sumunod sa pananampalataya, sa utos ng Panginoon? O chill lang? Okay lang yan. Mamaya pa naman yung simba. May simba pa naman next week. Di na muna ako magsisimba. Something like that. Or are we struggling? Are we persevering? Living in the light because we are of the light. To illustrate things out, para makita niyo po, anong itsura ng gising na tao. Revelation 16:18. Inulit niya yung word. Pakibukas po sa inyong mga Bible. Behold, Revelation 16:18. Behold. Sabi niya dyan, behold, I came as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. To illustrate things out, 1980, merong isang tanker, ang pangalan, Lebarian Tanker Arrow. Bumibiyahe, Nova Scotia. Na po. Yung tanker po, nahati sa gitna, nabiyak siya at lumubog. At marami po silang daladalang langis. At naranasan po yan ng Bataan nung mga nakaraang panahon. No? Hindi makapangisda dahil sa langis. Daranas nyo to, makaka-relate po kayo dito. The oil it was carrying floated sa shore. At anong mangyayari? Na pollute sa kanila within 125 miles nung shoreline. Ano po? Yung captain Griego. Sabi ng captain, inamin niya, the Greek captain admitted that he did see an echo in his radar. May nakita siya sa kanyang radar na merong something. Pero ang ginawa niya, he dismissed it. Binaliwala niya. At ang nasa isip niya, hindi yun totoo. False alarm yun. Kaya anong nangyari dahil sa kanyang kamalian? Anong nangyari? It cost them the tanker. And it cost them yung lives nung nandoon malapit sa karagatan. He confessed na binaliwala niya yung warning, yung signs, and the damage was done. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kaya po ang challenge po sa atin, manatili kang gising. Dahil buhay ang pinag-uusapan po natin pagdating sa pananampalataya. It will cost you your lives. Or yung buhay ng mga ibang taong nakapaligid sa iyo. If you don't preach the gospel, it will cost you the life of your loved ones. If you don't live the gospel, ang makikita nila, hindi yung mabuting balita at si Kristo sa buhay mo. Anong katumbas po nun? Buhay nila. Buhay nila. Alam natin, sinasabi ng Bible, kaya sila naiimpyerno dahil di sila nananampalataya. But people around us reads our lives as their Bible. Yan challenge sa atin, be awake. Mabuhay ka ng gising sa liwanag ng salita ng Diyos. Be vigilant. Ano ba nangyayari sa sanlibutan? Asa na ba yung church? Na ipipreach pa ba yung mabuting balita sa panahon nating ito? Paano natin ito i-apply? Again, anuman po ang mangyari sa iglesia, hindi po tayo talunan. Linawin ko po lang, no? Kahit anong mangyari sa iglesia, magkamatayan man tayong lahat sa loob ng iglesia, hindi ibig sabihin nun, talunan
ang iglesia ng ating Panginoon. Dahil wala na pong masasalimuot pa sa illustration ng cross para sabihin ng hindi mananampalataya. At yun ang ginawa ng mga tao nung napakot namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yun ang ginawa ni Satanas at nung tampon niya during that time. Pero pinakita ba nun natalo si Kristo? Na defeated siya? Hindi po. Ano pong pinapakita nun? Pinakita po nun that Christ is victorious. Ngayon nakakalungkot po yung ista ni John MacArthur nung nakaraang pandemic. Sabi niya, we lose down here. During that time. No. Kahit kailan, hindi natalo ng dilim ang liwanag. Kailan po nagtagumpay? O sabihin natin, napugutan tayo lahat ng ulo. Ibig sabihin ba nun, natalo na ng dilim yung liwanag? Na-void ba nun yung salvation natin? Ang dami pong nagbuwis ng buhay sa history ng church. Ibig sabihin ba nun, defeated yung church? Kung defeated po yung church, wala ka sa kinauupuan mo. Ikaw, ang buhay na patotoo na ang iglesia ng Diyos ay nagpapatuloy at nagtatagumpay. Yung gusto mo pa ng mas matinding patunay? Si Kristo reigning and ruling. Saan? Sa kanan ng Ama. Sa kapangyarihan ng Ama. Hindi ba yun magbibigay ng kagalakan sa atin that truly Christ is ruling and reigning and victorious? Eh, hindi ko na po alam kung anong magpapasaya sa atin. Baka pera. Hindi po. Sa mananampalataya, yung katotohanan that you know Christ is ruling and reigning is victory. Kaya po maging gising ka, mapagmatyag sa pananampalataya. Baka sabihin niyo po, against ako kay MacArthur, hindi po. Sa side lang na yon ng eschatological view niya. Hindi siya defeated eh. Pinakita naman ng Diyos eh. Buhay pa nga siya eh. Ano po? Discern the time. Hindi tayo nasa losing side. Kasi ang sabi, even Hades will not penetrate. Ano po? Sa kaharian ng Diyos. Kaya we are not on the losing side. We are not also in the defense side. Hindi rin tayo yung dumidepensa. Asan po tayo na side? We are on the side of ruling. Tayo po yung sa side na nananakop. Dahil 2,000 years ago, defeated na si Satan eh. Ano po? Defeated na po siya. Nakaupo na si Kristo. Kaya nga ang panawagan natin, submit to Christ's rule or else you die. Kaya sorry po hindi naman po ako namumulitika. Kaya gusto ko si Digong, hindi lahat ng ginawa niya. Pero gusto ko sa side na na lahat ng ayaw sumunod sa kanya, dead. Lahat ng addict, sorry po, baka may kapamilya kayong addict or sorry po. Pero lahat ng hindi gumagawa ng tama, dapat lang po. Dapat lang po. Lahat ng ayaw sumamba sa Diyos, dapat lang po. Pero lahat ng sasamba sa Diyos, may biyaya siya. Sorry po, wag niyo na po sana akong i-quote dito sa sinasabi ko na to. Kasi sa Old Testament, pinapatay po. Sorry po. Even babies. To preserve the people of God. Hindi dahil gusto ko silang mamatay, hindi ganun. Pero may sinasabi ang Biblia. Submit to the rule of Christ. And you shall live, or else you will perish. Anong responsibilidad natin? Preach the word. Preach the wrath of God. Hindi lang puro blessing. I-preach din po natin na dadating ang pagkataon, magpapantay ang paa niya, haharap siya sa Diyos at i-judge siya ng Panginoon. Kaya wag po kayong matakot. Mag-share ng gospel, mauubos po talaga yung mga kaibigan nyo. Pero tandaan po natin yung warning ng Panginoon. Ang mag-deny sa akin dito, i-deny ko din sa harapan ng Diyos. Wag po kayong matakot, sabihin nyo lang. Wag nyo na lang samahan ng personalidad. Wag mo na lang samahan ng yabang. Ikaw, may impyerno ka talaga eh.
sa ginagawa mo. Huwag nyo na lang lagyan. But preach the gospel. This is the gospel. Na ikaw ay makasalanan. Wala kang kakayang iligtas ang sarili mo. Pero may plano ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang lahat ng maglalagay ng pananampalataya sa Kanya at magsisisi, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Ganun po kasimple ang mabuting balita. Ganun po siya. And the Lord, pag mabiyaya sa Kanyang Panginoon, bubuksan ang isipan niya at pagkakalooban siya ng kaligtasan. Hindi yung kahit na anong mga testimonya na meron tayo. Yung testimony natin is not the gospel. The gospel is yung word ng Panginoon. Kung paanong ililigtas ang makasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung oras na po, tuloy po tayo. Verse 6 to 11. Verse 6 to 11. Hindi ka lang dapat mabuhay ng gising. Hindi ka lang dapat mabuhay ng gising. No? Buti na lang, walang natutulog dito. Ano mo? Pero kung maantok man, okay lang po yan. Sabi ni Pastor Ola, naglalambitin sa iyong pilik mata ang mga demonyo. Sorry po. Ginigising ko lang po kayo. No? Ano pang dapat mong gawin? Bukod sa pagiging gising. Because Christ is presently reigning and ruling, and His return is certain or imminent, you must live armed. Armed. Children of the day. At yun yung 6 to 11. Let's exposit that. Yun na po natin, let's exposit na po dyan. Alam ko, mag-overtime na naman ako, yari na naman ako sa misis ko nito. No? Kaya huwag tayong matulog. Gumising po tayo. Gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatalino. Wow, handa at magpakatalino. No? Handa at magpakatalino. At least alam mo yung mga bagay na mangyayari. At least you know the text we have in the scripture in regards to second coming. Hindi ka mabibigla. Ano po? Verse 7, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi. At ang mga naglalasing ay naglalasing sa gabi. Sa verse 6, yung matatalino, sober-minded, yung kanyang word na ginamit. No? Maayos, matino ang pag-iisip. No? Renewed mind, yung sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Verse 8, ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo. Mag-ayos tayo. Sinasabi mong Kristiyano ka, mag-ayos ka na. At isuot natin, kaya ito po yung sinasabi natin kanina, natin ang baluti ng pananampalataya. Ito po yan. Faith, hope, and love. Pananampalataya at ng pag-ibig. At ang helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Breastplate and helmet, yung ginamit niya. No? Ito yung sabi sa atin. Hindi ka lang gising. Balutin mo rin yung sarili mo ng mga bagay na ito. Arm with the Word of God. Arm yourself with faith, with hope. No? Sa future, you will have the kingdom of God. You will inherit that. Yan yung mga bagay na dapat meron tayo. Sabi niya dyan, verse 9, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kung hindi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. I won't expose it na masyado yan. We take that kung ano yung ibig sabihin yan. Ano po, ng mga bagay na yan. Verse 10, na namatay dahil sa atin upang tayo'y maging gising o tulog man, ay mabubuhay tayong kasama niya. Lupit ng sinasabi ni Paul, may mga ibang Kristiyano, pagbalik talaga, tulog eh. Pero they will not fall from the grace of God. That's the beauty of God's grace in saving sinners. Verse 11, dahil dito, pasiglahin ninyo. This is the challenge po sa atin. Hindi ko na po yun masyado yung verse 8. We will focus on 11, 12, and 13. Dito natin i-focus yung ating mga sarili. Because you are desiring to be a local church. Na verse 11, dahil dito,
Ano sabi niya dyan? Pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. So ginagawa na po ito ng mga taga-Thessalonian Church. Pinapalakas nila ang isa't isa sa pamamagitan ng salita. Ano po? At the same time, inaaliw ang bawat isa. Kasi maraming namatay. Panahon nila. Inaaliw nila ang isa't isa. No? So ganito po ang itsura ng iglesia, mga kapatid. Kayo na magiging His Community Church later on, di natin alam, 2 to 3 to 5 years from now, you will be that church. Ang responsibilidad niyo po, mga kapatid, ay ano? Pasiglahin ang isa't isa. May challenge po yan sa Hebrews, huwag kakaligtaan ang pagdalo sa mga gawain, especially yung Sunday, na ginagawa ng iba. Sabi niya, bagkos, pasiglahin niyo ang isa't isa. This is the challenge. At patibayin ang isa't isa. Saan po tayo titibay? Pagdating po sa pananampalataya, titibay po tayo pagdating sa pananampalataya sa salita ng Panginoon. Diyan po tayo papatibayin ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, huwag po tayong magkagatan sa loob ng iglesia. Bagkus, magpalakasan, magmahalan po tayo. Bakit po? Ito po yung katotohanan. Hindi po natin pwedeng piliin yung mga kasama natin sa loob ng iglesia. Sabi ni Michael Horton, if I will rephrase him correctly. Dahil lang namimili ng makakasama natin sa loob ng church ay ang ating Panginoon. Siya po ang nagpapasok ng mananampalataya sa loob ng iglesia. Ano po? Kaya ang challenge po sa atin, ano man ang itsura niya, kamahal-mahal man siya o hindi, mahalin mo siya. Naranasan niyo na po ito? Wala pang ginagawa, nakikita mo lang, kulong-kulo na yung dugo mo. Subukan niyo na po yun. Alam ko, nasubukan niyo na po yan. Pero ang challenge po sa atin, love one another. Serve one another. The all one anothering. Ano po? Then verse 12 hanggang 13. Subalit, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. Ano daw po gagawin natin sa mga nagtuturo, nagpapagal po sa inyo? Una, si Pastor Ryle at kasama ng mga men at magiging men pa ng iglesia ng His Community Church. Ano daw po gagawin natin? Irespeto siya. No? Irespeto sila. Bigyan natin sila ng dignidad, bigyan natin sila ng paggalang dahil sa opisina na meron sila. Kahapon yan po yung message po sa amin na inatinan po namin ni Brother Arman tsaka ni Brother Bong in regards kung paano tatratuhin yung mga pastor po natin o pastor po natin. Ano po, marami po kayong makikita kay Pastor Ryle na hindi maganda. Given yun. Dahil makasalanan pa rin. Marami kayong hindi magugustuhan sa kanya. Pero exercise niyo po sa kanya yung biyaya ng Diyos na binibigay sa inyo. Hindi mo nga siya iniisip. Pagising mo nga sa umaga, cellphone mo kagad hawak mo eh. Pinatay ka ba niya? Sobrang selfish nga nung prayer mo eh. Di ba? Pero binibigay niya. Ayaw mo nga magsimba eh. Pero binigyan ka niya ng kaligtasan. The Lord knows that you mock Him, but still, He saves you. Ganun din po, i-extend natin ang biyaya natin sa mga lingkod natin. Lalo na mag-aasawa si Pastor Ray. Ang bigat nun. Church, pamilya, trabaho. Imagine niyo po yun. Paano pagkakasyahin ng ministeryo niyo yun? Ng minister niyo yun? Para gumawa ng maayos na sermon at alagaan kayo bilang pastor niya at ipanalangin po kayo. Kaya po, extend yung biyaya sa kanya. Mahalin niyo siya at irespeto niyo siya. Bigyan niyo ng dignidad ang kanyang opisina bilang pastor.
Verse 13, at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig. Ganda ng word na ginamit niya. Pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yung mga kapatid, na po. Yung second coming imminent, hindi mapipredict pero mangyayari. Ang challenge po sa atin, manatili kang gising. Pangalawa, ang challenge po sa atin, arm yourself with the truth, with the word, and looking forward hopeful to the glorious second coming of Christ. Knowing para sa unbeliever, para mag-preach ka ng gospel, na ang tatanggapin nila, puot ng Diyos. Mapapakita po natin that we are doing that by loving one another sa loob ng iglesia. Palakasin, patatagin, no, ang bawat isa sa atin at irespeto po natin ang mga nagpapagal sa atin. Ito po ang inaasahan sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon sa loob ng kanyang iglesia. Let me end here. Let me end here po. Para po itong tula, ito po yung sabi niya, para po sa atin, in relation to being awake and being armed. Sabi niya po dito, if Christ should come next Sunday, and it may be that He will. Kung babalik si Kristo next Sunday, pwede nga iyon. Would the things that I'll be doing set the Master's heart at thrill? Yung ginagawa ko ba ngayon, kung babalik si Kristo next Sunday, gagawin ko within this week, magbibigay ba ng kagalakan sa Diyos? If Christ should come next Sunday, would He find me loyal, true in my place, with my influence, doing what He'd have me to do? Kung babalik siya next Sunday, matatagpuan niya ba ako na tapat at totoo sa lugar kung saan niya ako nilagay, trabaho, pamilya, eskwelahan? Pangatlo, if the Christ should come next Sunday, let's suppose He came at 10. Next Sunday, 9:15 tayo magsisimula. 10 pala siya babalik. 9:15, Sunday school. 10 something, worship service. Kung babalik kaya si Kristo ng 9 a.m. Ito yung sabi. Would He hear me? Answer, present. Pag nag-roll call ba si Jesus Christ next Sunday, present ba ako? In class, I should attend. Or sa school na aatinan ko. Or sa church mismo, present ba ako next Sunday? Last one, if the Christ should come next Sunday, if He came just at 11, sabi niya dito, sa atin, 10:15, would He find me in His service singing praises unto heaven? Kung babalik si Jesus Christ next Sunday, at ang oras, huwag niyo po akong ikaw, sabihin niyo, hinulaan ko. Naglagay ako ng oras. 10:15. Maririnig ba ako ni Kristo na sumasamba sa Kanya? Ang sagot po, dapat. Bakit? Kasi anak ka niya. Iniligtas ka niya. At yan ang responsibilidad mo. Bilang mananampalataya, be armed and ready. Use the word, use the breastplate, use the helmet of salvation, the future glory that awaits you, to motivate you to continue sa pananampalataya despite all the challenges na nararanasan natin at pwede nating maranasan. Because our defeat, seemingly defeat in the eyes of the world, is victory and glory for our Savior, Christ Jesus. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa mga salitang iniwan mo po sa amin. Salamat po, talagang
Hindi po mapipigilan. Kahit na sinabi pa ni Peter, kanyang mga salita, ang tagal na, ilang panahon na lumipas, di pa naman bumabalik yung Panginoon nyo. Sabi niya kasi mahaba ang pasensya ng Panginoon sa inyo. Gamitin po namin yun, Ama, na aantay, mamubuhay na Kristiyano, na gising, alerto, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa amin, using and defending the Word, using your verses to defend the faith, the confessions that we hold dearly, Ama, na pagbalik mo, katakot-takot, masalimuot ito para sa mga walang pananampalataya. But for us, na mga niligtas mo, it is glory and honor. Dahil yan ang pangako mo sa amin, that we will be with you and we will reign with you in glory. Ganon din, Ama. Di lang kami mabubuhay ng gising, kundi mabubuhay din kami armed with your word. We have the breastplate ng pananampalataya and we have the hope of our salvation. Dito po namin ituon ang aming mga sarili. Dahil kung titingin po kami sa mga nangyayari, seemingly pasama ng pasama ang mundo, and we will not be able to see how your kingdom advances despite yung mga seemingly na nangyayari na hindi maganda sa aming paligid. Huwag po naming gamitin as our interpretation ng scripture ang mga balita, mga pangyayari na nakikita po namin sa sanlibutan. Dahil ang totoo po, your kingdom is advancing. Satan and his cohorts are defeated 2,000 years ago. And Hades will not prevail to your church, to your kingdom. And you are victorious, reigning and ruling. Hindi kayong Diyos na walang pakialam, kundi ikaw ay Diyos na namamahala sa lahat ng mga bagay. Yung seemingly defeat in our eyes is victory for you. That's why we should live, Lord, faithfully, truthfully to your word, defending it, even it will cost us our lives. Enable us to do that pag dumating po ang araw na iyon. Pang sa ganon, hindi lamang po ito maging salita namin, kung hindi ito ay katuparan ng iyong mga salita. Preserve the church, Lord. Preserve the unity. Dahil ito ang challenge mo sa kanila, magpalakasan, magmahalan, maglingkuran sila sa isa't isa. Ama, huwag nilang tignan ang ginagawa ng iba. Isipin nila kanilang paglilingkod sa bawat isa. Encourage ang bawat isa. Paalalahanan ng bawat isa. At the same time, igalang ang kanilang pastor. Panalangin ang kanilang pastor. Tulungan ang kanilang pastor. Mahalin ang kanilang pastor na itinalaga mo para mamahala sa kanila. Dahil hindi po makakabuti sa kanila pag ang kanilang pastor ay nagdalamhati. Kaya Ama, patatagin niyo po si Pastor Ryle na instrumento mo para manguna po sa kanila. Di ko po ito sinasabi dahil kaibigan ko siya. Ngunit ito ang sinasabi ng iyong salita. That they need to carry the burden ng bawat isa sa kanila. And pag ganito pong nangyari, their pastor will serve them with great joy. Ama, dahil kagalakan sa isang pastor ang mga miyembro, ang mga kasama sa iglesia na masunurin sa iyo at sa iyong salita. Salamat po, Ama. And nawa po, enable them na umabot po sa pagtatalaga kay pastor. Salamat po, Ama. Salamat po. And gamitin po namin ang bagay na ito, lalo na ngayong mahal na araw, to testify for your word. Ama, na mayroong judgment. Kaya hindi na namin kailangan magpenitensya pa o kung ano-ano pang dapat namin gawin. Salamat po, Ama, sa mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Pasensya na po, overtime na naman ako.
Sige po, bago po tayo magtapos, kakanta pa po tayo ng isang hymno. Sing. The one who made the heavens made my heart and soul. Before I grew up yet, I was loved and known. I am His creation, the Maker's masterpiece, and all that He designs will be done in me. My body is a temple of the living God. I worship in His house that His blood has bought. As I bear His image, oh may I not profane the holiness I hold in this earthly frame. I belong to the Lord, oh I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know. I belong to the Lord, I am not my own. And if He has redeemed me, I am not my own. The measure of my worth is His love alone. He declares my standing, and He declares my stay. So I will know myself by the name He gave. I belong to the Lord, oh I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know. I belong to the Lord, I am not my own. I am not my own, and all my heart is free. Oh Maker, come and make what You will of me. There is nothing broken that You cannot repair. So Lord, I live my life in Your loving care. I belong to the Lord, oh I am not my own. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know. I belong to the Lord, I am not my own. I will honor Him, for this I know. I belong to the Lord, Let's continue in prayer po, mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian
na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon sa pakikiisa ng banal na Espiritu, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanpaman. Amen.